inyo. Unahin po natin ito pong kanyang main headlight. Ito pong kanyang main headlight ay gumagamit po pala ito ng bulb type para po rito sa kanyang high beam and low beam. At ito pong kanyang cover, of course, red color yan. Combination with black at may nakalagay naman po rito na Honda decal in white color. At ang lalaki po na nakapop up, ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. At ang kagandahan po pala dito po sa motorcycle na to, ay gumagamit po pala ito ng inverted telescopic port para po dito sa kanyang front suspension. At nagkaroon pa po yan ng rubber protector dito sa harapan. Itim naman po ang kulay nito pong kanyang front fender. At ito po ay equipped with drum brake para po rito sa kanyang front braking system. At equipped po yan ng combi brake. Para naman po sa mga hindi pa nakakaalam, pag atin pong pinihit ito pong ating rear brake, ay sasabay po ng bahagya ito pong ating front brake. Sa ganoong paraan, ito pong combi brake system ay nakakapagbigay po ito ng balance na stopping power dahil nga combination brake system. Ito pong kanyang wheels is metal po ito. And then ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay meron po itong sukat na 90 by 90-12. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang meter panel display. Gumagamit po pala ito ng analog para po rito sa kanyang meter panel display. Ang makikita natin dito, nandirito po yung kanyang odometer, speedometer, fuel gauge at nandirito sa bandang ibaba yung light indicators. At gumagamit po ito ng mechanical key para po dito sa kanyang ignition. At nagkaroon po pala ito ng touch ng carbon dito po sa kanyang cover. At ito po ay naka-naked handlebar na chrome color. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn, at mayroon po itong choke. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip at black color din po ito pong kanyang mga brake levers. At equipped na rin po ito ng park brake lock. At ito pong kanyang fuel tank is napaka-brusko, and then ang ganda po ng pagkakadisenyo nito pong kanyang fuel tank cover dahil nga naka-curve ito na patulis. At may makikita naman po tayo rito na Honda decal in white color. At ito pong kanyang fuel tip dito po sa gitna, nagkaroon po pala ng itim na kulay rito at mayroon po siyang touch ng carbon. Buksan naman po natin itong kanyang fuel tip. So pagbukas po natin, nandirito po yung kanyang fuel tip. Ayan, may laman po siyang gas. So accessible naman po siya dahil nandirito naman po siya sa harap. And then close po natin siya. So ang kagandahan niyan, hindi talaga mapapasukan yan ng tubig dahil nga mayroon siyang cover. At ang kagandahan niyan, nakatouch pa yan ng carbon. At ito naman pong kanyang upuan, malapad din po siya. At ang kagandahan niyan, malambot. Black color naman po ito pong kanyang seat cover. Nakadesign po ito pang dalawahan. Kaya kung inyong mapapansin, mayroon po itong pillion step para sa ating back rider. At since red color po ang kulay nito pong kanyang pairings, pula din po ito pong kanyang integrated na tubular na grab bar. At mapunta naman po tayo rito po sa kanyang side profile. Dito po pala sa bandang gitna, nagkaroon po pala ng two-tone color combination ito na metallic black. Ayan o, parang glitters yung kanyang effect. Nagkaroon ng bilog rito na parang robotic yung kanyang pagkakadesenyo. At dito po sa bandang gitna, nagkaroon po siya ng touch ng carbon na red color. At ang pinaka-interesting dito po sa motor na ito, pag ito po ay inyong binili, ay meron na po siyang built-in na front box. Ito po yung kanyang front box storage. At ang kagandahan niyan, two-tone color combination din po pala ito na gray and then black. And then may nakalagay po rito na Honda badge and then yung Navi na naka-intact na kanyang model name. May touch pa ng carbon yan in gray color. Buksan naman po natin ito pong kanyang front storage box. Ayan o, ang luwag no. Ito ang pinakamaganda na features nito pong motorcycle na to dahil straight out from casa, pagkabili mo, mayroon ka na agad front storage box. Hindi mo na kailangang mag-install dahil pre-install na po yan. Libre na po yan. At nandirito naman po yung kanyang horn dito sa bandang harapan. At ito pong kanyang mga pillion step para sa ating rider at back rider. Metal po ito and then nagkaroon po siya ng rubber cover on top. At mayroon din po itong side stand engine cut-off switch. Once po na naka-engage ito, ay hindi na po magi-start ito pong ating motorcycle. Kaya very safe talaga siya. Tubular naman po na itim na metal, ito pong kanyang center stand. At ito pong kanyang engine, ito ang maganda rito dahil modern na itong motorcycle na to. Mayroon na siyang electric starter pero bukod dyan, meron ka pa ring option dahil meron po siyang integrated na kick starter para naman sa cold starting.
At ito pong kanyang engine CVT cover is glossy black po siya. And then itim po ang kulay na matte. Ito pong kanyang airbox cover. At nangingibabaw po pala ang kulay nito pong kanyang rear suspension dahil glossy rin po itong kanyang coil spring. At gumagamit po pala ito ng drum brake para po rito sa kanyang rear braking system. Metal po ito pong kanyang wheels at ang sukat po ng kanyang gulong rito sa likuran ay mayroong sukat na 90 by 100/10. At ito pong kanyang rear fender is mahaba po siya. Nagkaroon po ng sombrero dito sa dulo. At occupied niya po ito pong kanyang gulong kaya hindi po matatalsikan ng putik yung other body parts nitong ating motorcycle. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Pabilog din po itong kanyang taillight at gumagamit din naman po ito ng bulb type. Ganon din po, nakapop up po na malalaki ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. Metal po ito pong lagayan ng ating plate. At mayroon naman po itong additional na light reflector na bilog sa magkabila. At mayroon din po rito sa bandang gitna. Dumako naman po tayo rito sa kabila. Silipin naman po natin ito pong kanyang pipe. Itim po itong kanyang pipe at head protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. At gumagamit po ito ng air-cooled para po dito sa kanyang cooling system. At ngayon naman po ay susubukan nating sakyan ng pinakabagong Honda Navi 110 para maipakita ko naman sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Dahil syempre madaming magtatanong, mababa ba yan? Mataas ba yan? Sakto ba yan sa akin? Ngayon po, para sa mga nakapanood ng video na ito po yung inyong gawing reference. Ang aking height is 5'6". Makikita nyo naman lapat na lapat yung ating mga paa. At huwag kayong mag-alala dahil ito po ay user-friendly pagdating po sa kanyang ground clearance at seat height. At sa tansya ko naman ay kayang-kaya po itong i-manage na mga 5 flat and above. Kung presyo lamang yung ating pag-uusapan ay nagkakahalaga po pala ito ng 58,900 pesos. At ngayon, since bagong labas pa lang ito, ay nagkakahalaga lamang po ito sa cash ng 55,900. Yun po yung kanyang promotion.